Siyempre tayong mga anak, gagawa tayo ng mga paraan para makauwi doon. Kasi siyempre, patay di ba? Tapos pag nakauwi na tayo, doon tayo, nabubuo tayo ulit. Nagkikita-kita tayo. Kaso nga lang, nabuo lang tayo dahil may namatay na isa. Inaabot na. Hello mga ka-Zoward, ang oras natin ngayon ay alas 11 ng gabi at itong mga sinisilab dito, kita nyo mga nag-aapoy ay sinindihan niya ni Matepo kanina. Nandun sila Matepo sa kubo ni Konselan doon. Nandun nagla-live sila kahaw si Maruko tsaka si Konselan tsaka si Matepo. Yan. So habang nandun sila, pumunta lang ako dito kasi ito, mag-vlog lang ako dahil meron akong gustong i-share at meron din akong gustong ikwento sa inyo. Tapos gusto ko rin mabasa yung mga comment ninyo about dito sa topic nating ito. Alam ko maraming makaka-relate dito, pero hindi ako sure kung ito ba ay inspirational or meron bang mapupulot na lesson, or ito ba yung makakapag-realize ba sa ibang mga manunood, or makatulong ba ito, or baka merong ibang mga tao dyan na dahil sa vlog na ito ma-realize nila yung mga bagay-bagay about sa ganitong pag-uusapan natin, no, yung sa mga sasabihin ko. Kanina kasi mga ka-Zoward, may na-receive akong message sa isang hindi naman siya talagang matalik na kaibigan. Siguro magkakilala lang kami, hindi kami friends sa Facebook. Siguro nalaman lang niya na naging vlogger ako, tapos siguro napapanood niya ako. Siguro parang kinukonsider niya siguro na maluwag-luwag ako sa pera, ganun. Nanghiram siya sa akin ng pera. Hindi ko lang sabihin yung amount at saka yung kanyang pangalan, pero magkakilala kami. Nasa probinsya yung yung pamilya niya, mga kapatid. Tapos siya nagtatrabaho sa Maynila. So nanghiram siya sa akin ng medyo malaking halaga kasi kailangan niyang umuwi sa probinsya nila. Namatay kasi yung kanyang tatay. Medyo malaki yung kanyang inihiram kasi meron pa siyang ibang mga kapatid sa Laguna, meron sa Bulinaw, Pangasinan siguro yun. Papadalhan niya ng pera para pamasahe para makauwi dun sa probinsya. Namatay kasi yung tatay nila. Siyempre hindi ko siya mapahiram, no? Tinanggihan ko siya kasi siyempre mas may kailangan akong unahin malaking halaga yung hinihiram niya Siya naman nagbaka sakali lang naman siya. So, pinaliwanag ko naman sa kanya na hindi ako makakapagpaluwal ng ganung kalaki. So, ngayon dahil dun sa pangyayaring yun, bigla akong na-realize, no? Nakikita ko na ito ang sad reality na nangyayari talaga sa atin, no? Ang isang pamilya, i-example ko na lang yung sarili ko, na katulad namin, dahil sa kahirapan ng buhay, no, or dahil sa gustong magkaroon ng trabaho, maganda-gandang sahod. So ang nangyayari sa amin, nagkahiwa-hiwalay kami magkakapatid, no. Ako napunta sa Maynila, napunta si Jen sa Maynila, napunta si Kabungot sa Maynila. Iba-ibang lugar kami sa Kamaynilaan, iba-iba kami mga trabaho. Kapag uuwi si Jen sa probinsya, ibang date. Uwi si Kabungot, ibang date. Kapag umuwi ako, ibang date. Hindi kami magkapare-parehas, no. Nung time na wala pa yung mga vlog, napansin ko kasi mga ka-Zoward, ang mga magkakapatid na malayo sa isa't isa, nagkakatipon-tipon lang pag may namatay. Merong ganun katulad nun, 17 years na siya sa Maynila, hindi pa siya nakauwi. Ang mga kapatid niya nakakauwi-uwi na, pero siya hindi pa sila nagkikita ulit kasi magkaiba-ibang lugar sila. Siguro sa hirap ng trabaho, hindi ganun kalaki ang kinikita, may mga sariling pamilya na rin. Para makauwi sa probinsya, kailangan ng budget, kaya hindi basta-basta nakakauwi para makita yung nanay, makita yung mama mo, papa mo. Ang nangyayari, nagkakatipon-tipon lang lahat, nabubuo yung isang pamilya, no? Nabubuo lang yung isang pamilya kapag mayroon ng namatay or lumisan. Nangyayari talaga yan ang napapansin ko kapag namatay si kailangan kong umuwi. Nagagawan siya ng paraan Ang iba nangungutang, ang iba ginagamit na yung kung may kunting naipon,
para sa pamilya, ginagamit muna para makauwi lang sa probinsya. Tapos yung ibang mga magkakapatid naman, gumagawa din ng paraan, nagkikita-kita ngayon, nabubuo ngayon. Kaso nga lang, malungkot, nabuo yung magkakapatid o pamilya pero sa malungkot na senaryo kasi namatay yung sabihin natin tatay or nanay, di ba? Na-realize ko, meron akong video na vlog sa probinsya na umuwi kami. Kumpleto kami, si Papa, si Mama, ako, si Kabungot, si Jen, si Jandre. Nagpicture taking pa kaming pamilya. Buong buo kami. Sabi ko, buti na lang mayroong YouTube. Dahil sa YouTube, siyempre nakakatulong din yun sa mga financial. Kailangan talaga pera para makauwi kaming lahat. Sila Mama, dahil may YouTube nga, maluwag-luwag ako, nakakabayad ako ng ticket para kaila Papa, kaila Mama, diba? Siyempre ako ang maluwag-luwag ngayon, nakakapagpalawal ako ng pera para sa kanila, para magkatipon-tipon kami. Napakalaking impact sa akin dahil kami, buo pa ang pamilya namin, first family, Mama, Papa, mga magkakapatid, buo pa kami lahat. Sa panahon ngayon, meron kaming time pa talaga na magsama-sama, anytime, kung gugustuhin ko lang, kung gustuhin namin, madali lang naman mag-set ng schedule, tapos kaya namang sa financial naman, kung gugustuhin, magagawa namin habang buhay pa kami. So yung iba kasi mga ka-Showbird, nangyayari talaga, unang-una ang problema, especially kung nagtatrabaho na sa iba't ibang mga lugar na, tapos ang mga magulang na iwan dun sa probinsya, ang mga anak nila ay nasa iba-ibang mga lugar, lalo pag nasa ibang bansa ka, hirap, OFW. Kapag buhay pa ang mga magulang, talagang tawagan lang, cellphone, kumustahan, di ba? Kumustahan lang. Tapos di man natin masabi ang buhay ng tao. Minsan siguro nakakalimutan na rin natin na minsan kailangan din natin siguro maglaan ng time para magkasama-sama tayong pamilya kasi nung maliliit pa tayo, nasa poder tayo ng ating mama at papa, buo tayo pati yung magkakapatid. Tapos naghihiwalay na dahil may mga kanya-kanyang buhay na. After mga ilang years, biglang nangyari yung ganun, so hindi natin napapansin na 10 years na pala tayo hindi nagkikita-kita, ganun. Example lang, tapos biglang may namatay sa pamilya natin, kung kapatid man or nanay or tatay, doon lang tayo mabubuo kasi lahat tayo gagawa talaga ng paraan bilang isang anak, kung halimbawa yung mama, nanay ang nawala or pumanaw man ang papa, tatay, siyempre tayong mga anak, gagawa tayo ng mga paraan para makauwi doon kasi siyempre patay di ba? Tapos pag nakauwi na tayo, doon tayo nabubuo tayo ulit, nagkikita-kita tayo. Kaso nga lang, nabuo lang tayo dahil may namatay na isa sa ating pamilya, So napaka alam ko maintindihan yung ibig mo sabihin napakalungkot, sad, yun yung tawag sad, very sad reality kasi kung tutuusin, kung gugustuhin lang talaga natin na gawa natin ng paraan na magkaroon ng chance na mabuo tayo ulit, kahit sa sandaling panahon lang, pwede naman siguro para at least hindi tayo magkikita-kita ulit na mabubuo tayo dahil lamang may pumanaw sa pamilya natin. Parang hindi ko alam kung anong tamang sentence or basta alam ko na intindihan yung ibig mo sabihin. So napakalungkot kasi pag nandun ka na, saka mo lang maisip na sayang naman yung mga taon. Kung sabihin natin 10 years kang nawala, 10 years mo hindi nakita ng personal ang mga magulang mo, after 10 years nakabalik ka sa lugar ninyo dahil patay na yung isa, patay na yung kung sino man yung, example lang to So wala na, isipin mo na lang, hindi ko man lang napasal si mama, hindi ko man lang na si papa, hindi ko man lang nakainuman si papa ulit, di ba? Hindi ko man lang napag-give si mama o naka-jamming. Umuwi tayo nang wala na siya, ngayon na nakauwi. So di ba parang napakalungkot. Kaya siguro sa mga makakapanood nito, kung isa ka sa mga nakaka-relate dito sa senaryong to, kung ikaw ay ilang taon na hindi mo nakakasama ang mga magulang mo or yung mga kapatid mo, kung ikaw naman ay may kakayahan, kung ikaw ay maluwag-luwag naman, siguro pwedeng kung tayo ay mga magkasing edad siguro or mas matanda ka sa akin, malamang ang iyong mga magulang ay mas may edad na rin, mga senior na rin siguro, kasi ako senior na yung si Nanay Showbird
dahil 37 years old na ako. So kung kaya naman ang panahon, no, minsan siguro maisip din natin dapat na, uy, kailangan ko rin paglaanan ng time yung aking mga magulang, aking mga kapatid, ang aking pamilya. Dapat magkasama-sama kami habang may panahon pa, kasi tumatanda yung ating mga kapatid, tumatanda yung ating mga magulang. Hindi natin malaman yung panahon ngayon, no? Bigla na lang may pumanaw. So mas maganda siguro kung magawa ng paraan na habang buhay pa lahat, magkikita-kita, mag-reunion, para alam mo yun, sa pamilya kasi yan mga kasurdi, no? Na ano ko lang kanina, bigla kong na-realize kanina ba. Kaya ngayon, nagpasalamat talaga ako kasi yung mga ganyang mga bagay, no, nung umalis ako ng Pinyan, no, sa Mindanao is 2006. Nakauwi ako ng 2008 dahil na aksidente ako. Yun, nabuo kami pamilya. Kasi ako ang unang pumunta dito. Tapos bumalik ako ng Maynila. Tapos nakauwi ako ng 2011 dahil nung pinanganak si Jessere doon sa Pinyan, kailangan kong pumirma sa birth certificate. Doon nabuo na naman kami. Tapos yun na yung huling uwi ko, 2011. Hindi pa ako vlogger noon, hanggang sa nagtrabaho na ako, nag-drive na ako dito. Tapos hanggang si Kabungot lumuwas na rin. Tapos si Kabungot yata hindi pa nakauwi talaga noon. Nakauwi lang ng pag-ganon-ganon lang, pauwi-uwi lang sa amin sa Pinyan si Jen lang. So ang nangyayari noon, si Jen at saka si Mama's Papa, sila lang nagkakasama-sama doon. Pag bumalik na naman si Jen sa Maynila, kami naman nagkikita kami lagi, ako, si Jen, si Kabungot. So hindi kompleto. Nung mga time na yun, gustong-gusto ko nang magkita kami ng buo. Kasi ako si Kabungot, si Jen. Si Jandre kasi ano na yan, late na yan eh. Malayo ang agwat namin eh. Bunso namin yan eh. Nakadikit lagi yan dun sa kila Mama at Papa. So ako si Jen, si Kabungot ay napaka-close. Sobrang close kami magkakapatid, na alam niyo yung ako, talagang napakalaking respeto nila sa akin. Hindi ko alam kung anong klaseng pagpapalaki ni Nanay Soward sa ni Papa sa amin. Kasi kami lahat nakatikim kami ng palo. Ako, malupit talaga ang naranasan kong disiplina ni Papa, yung pagpalo-palo dati. Pero lumaki kami magkakapatid na may respeto sa akin yung mga kapatid ko, si Jen at si Kabungot. So kapag may mga plano kami sa family namin, ako yung pinapa-desisyon nila. Ako yung, kuya, ikaw nang bahala, ano bang plano mo? Support lang sila sa akin. And ito nagkataon na medyo nagkaroon ng pera, kaya nagagawa namin yung mga bagay-bagay na magre-reunion kami. Pero nung time na wala pa ang kanya-kanyang trabaho pa kami, wala pa yung mga vlog, hindi namin magagawa. Kaya yun ang nangyayari nga, si Jen lang ang uwi sa amin. Tapos magkikita sila ng Mama at Papa doon. Tapos pagbalik dito, kami naman ni Jen at saka ni Kabungot, magja-jamming-jamming. So magkakapatid. Pero yung nabuo lang kami ulit na magkakasama kaming lahat talaga nung umuwi ako from 2011. Yung unang uwi ko ulit ng Zamboanga, doon lang kami nabuo ulit, no? Doon na nag-umpisa. Kasi siyempre nakaipon-ipon na. Tapos hanggang sa naulit-ulit na reunion na naman kami. Tapos pagka hindi ako pwede doon, sila ang papuntahin ko dito. So nagawa ko na rin yan. Nandito si Jandre, si Mama's Papa, na kompleto na rin kami dito sa Bukana. Kasi nakikita kami ng buo yung pamilya namin. So yun yung mga na bigla kong nag-flashback sa ano ko ba, na uy, oo nga no, na-realize ko lang bigla na napakalungkot isipin na maraming nangyayari talagang ganyan, na ang isang pamilya, no, pamilya na binubuo ng nanay, tatay at yung mga anak ng magkakapatid, ay malungkot isipin na kailangang maghihiwalay-hiwalay pagdating ng panahon dahil ang mga anak ay magkanya-kanya may asawa na, magkanya-kanyang pamilya na. Tapos bigla na lang after how many years mabubuo sila
magkikita-kita ulit ang mga magkakapatid dahil namatay yung tatay or namatay yung nanay, or mabubuo yung pamilya dahil namatay yung isang kapatid, ganun, 'di ba? Saka lang mabubuo. So nabuo ulit dahil may namatay. So parang malungkot siya, no? Sobrang lungkot. Pero kayo, comment kayo mga ka-Sowards kung mayroong makarelate ng ganun. So alam kong ang isa sa dahilan kung bakit nangyayari yung ganyan dahil financial problem talaga, dahil especially kung katulad yan, kung ikaw ay taga Dipolog, sobrang layo, tapos nasa Maynila ka, ang mahal po ng ticket, no? Ang mahal. Kasi kung biglaan yan, kailangan mo umuwi ka agad, mahal talaga ang ticket, lalo sa eroplano, kahit sa mga barko, mahal. Eh kung may pamilya ka, tapos ang sinasahod mo naman ay sapat lang sa pamilya mo, kailangan mo talagang mangutang or magbenta ka ng mga gamit mo para makauwi ka lang dun sa lugar ninyo. Kaya sa akin mga ka-Soward, ang gusto ko lang iparating ay kung mapanood man to ng mga nakaka-relate sa mga ganitong senaryo, ganitong sitwasyon, kung kayo ay watak-watak ang pamilya ninyo, mag-usap-usap kayo. Kung may mga rami kayong magkakapatid, no, mag-set kayo ng reunion para mabuo kayo ulit, na magkikita-kita kayo kasama ng mga magulang ninyo, na buo kayong lahat, na magkikita-kita kayo sa isang senaryo na hindi dahil may patay, kundi magkikita-kita kayo dahil gusto niyo kahit minsan man lang mabuo yung pamilya ninyo, kasi napakasaya nun. Para kung sakali mang dumating ang biglang mamatay yung isa, biglang ganun, at least meron na kayong mga pagtitipo na nangyayari na, no? Meron na kayong naging reunion, nagkita-kita na kayo. So madali lang tanggapin kaysa dun sa yung nanay mo, ang tagal mong hindi nakita, tapos nung umuwi ka na, yun na yung huling kita mo sa kanya, tapos patay pa, di ba? Yan. So pasensya na sa aking mga word na patay-patay, kasi ito ini-example ko lang talaga eh. So pasalamat din ako dun sa nagpasalamat din ako dun sa aking yung kakilala ko na nanghiram sa akin, dahil naparealize niya sa akin eh. Kaya ngayon ang naisip ko tuloy, kailangan gumawa na naman ako ng paraan na magkakasama-sama kami ulit, no? Yung isang hindi ko alam kung magkakasama-sama ba kami ulit ngayong Paskong to or sa New Year, kung taon na to, yung buo talaga kami. Pero siyempre gagawa ko lang paraan na magkaka-reunion kami, yung buo kami pamilya, kasi para pag dumating man ang time, no, siyempre tumatanda yung mga magulang ko, hindi natin alam, pwedeng ako ang biglang mawala, pwedeng iba. So at least meron na kaming mga masasayang mga alaala, kasi isa sa pinakamasayang part talaga sa buhay pamilya ay ang magkita-kita talaga, no, ang isang pamilya, ang mama, papa, ang mga magkakapatid. At ang pinaka nakakaiyak, yung usok. Pambihira buhay yan. Yan. Nabi, dito na po tayo mga usok. Teka lang. Nabiruin nyo mga ka-Sword. Yang sa akin, dito lang sa Maynila. How much more pa yung sa pag ikaw ay OFW. Diba ang hirap nun? Ang hirap, tapos biglaan na, uy, namatay si ganito, ganyan. Oh. Tapos nasa ibang bansa ka. Ang hirap nun eh, kung wala kang pera, sakto lang. Diba, mahal ang mamasahe dun eh. Kaya number one talaga, ang number one na problema sa mga ganyan ay financial, no? Financial problem talaga. Pero kung ikaw naman ay maluwag-luwag, pwede kang mag-sponsor para sa mga kapatid mo, no? Kung kayo ay malaking pamilya, di ba masarap siguro, no? Masarap pagka masarap. Ako, pakiramdam ko masarap talaga. Masarap sa pakiramdam talaga nung umuwi ako ng probinsya na kumpleto kami, na nakapag-picture taking kami. Nandun si Papa, nandun si Mama, nandun ako, nandun si Kabungot, nandun si Jen, nandun si Jandre. As in, kumpleto talaga kami. Napakasarap sa pakiramdam, kasi maalaala mo yung nandun kami sa bahay, makikita ko yung kwarto, makikita ko yung mga ambience kung saan kami lumaki, na makikita mo yung lugar kung saan ka nanggaling, tapos nandun pa yung mga magulang mo kumpleto, kasi kami kasi kumpleto kami. So kung kayo dyan, kung kayo ay kumpleto pa ang inyong mga magulang, nandyan pa yung nanay nyo, tatay nyo, tapos mga kapatid nyo ay kumpleto pa, itong panahon na to,
ngayon na mismo kayo gumawa ng paraan, magplano na mag-reunion kayo, kasi wag nyo nang hintayin na dumating ang time na may pumanaw na isa para lang mabuo kayo ulit, kasi sayang ang panahon. So habang buhay pa tayo, bigyan natin ng time yung ganong part habang mga buhay pa, no? Kasi minsan nakakalimutan na siguro natin na may mga ganun palang senaryo na dapat pagtuunan din ng pansin, bukod dun sa ating mga sariling pamilya na. Kasi siyempre katulad ko, ako may sarili na akong pamilya, diba? Bumukod na ako sa nanay, sa mama at papa ko, pero dahil nagkaroon ako ng kakayahan ngayon na gawin yung part na mabuo kami, including na yung financial support, kaya yun ang nagagawa ko ngayon. Tapos ngayon na-realize ko nga dahil sa message ng aking kaibigan, kakilala ko, so bigla ako napukaw na naman na, uy, matagal ko nang hindi nagawa yung magkikita kami ulit, kasi last year pa yata kami huling nagkita-kita, or last 2 years ago yung buo kami. So ngayon nainganyo ako na kailangan gumawa ako ng paraan na magkita-kita naman kami, kasi masaya para iba, kasi pag magkasama kaming lahat. Yan. So yun lang mga ka-Soward, gusto ko lang i-share dahil talagang okay na, parang na touch ako kanina sa sa message ng aking kakilala. No, so pasensya na pasensya na kasi hindi kita mapagbigyan, dahil talagang hindi na katulad kasi dati ang aking dati kasi talagang malaki ang mga views ko, malaki din ang sinasahod ko, malaki din ang extra. Ngayon kasi hindi na ganun kalaki, so unahin ko muna yung yung mga anak ko, pamilya ko, yung para sa amin, kasi hindi rin naman practical pagka bigay lang ako ng bigay sa iba tapos kakapusin ako sa aking pamilya, no? So yun lang. So mga kasol, pasensya na kayo dahil may kasi ako, may halong malungkot na emosyon kasi yung nararamdaman ko ngayon, dahil na nga ako sa nangyayaring yan, yung mga sad reality ng ganyan. Kaya kung ano lang yung nasa isip ko, yun lang sinasabi ko sa inyo. Yun lang. Maraming salamat. Sana sana may mga nakaka-relate diyan na mag-comment kayo sa sa vlog na to, at gusto kong malaman, gusto kong makita gusto kong mabasa sa comment section yung dahilan ninyo kung bakit hindi kayo mabuo-buo, no? Kasi meron talaga, alam ko merong nangyayaring ganyan diyan sa mga nanonood sa atin. Yan. So bye bye, I love you. Sensya na sa abala. At ayan, si Mate po hanggang ngayon nagbablog pa rin. Inaantay lang niya siguro matapos ako mag-vlog, kasi i-vlog niya pa yan dahil siya ang nag-aayos niyan. Ayan. Ilakasan natin yung ilaw. Yan. So, tapos meron pa dito. Yun. So ang oras natin ay 11:30 na. Yun lang.